Bigyang pansin, hindi ka pa nakakita ng ganoong talentadong babae. Ilang araw pa lang matapos magpakasal, dahil sa sobrang sikip ng pamilya ng asawa niya, mag-isa siyang pumunta sa bundok sa likod ng village. Subukang maghanap ng angkop na lugar dito. Nagtayo ako ng bago at mas maluwang na bahay mag-isa. Sa oras na ito ang batang babae ay nagtrabaho ng walang tigil. Gumamit siya ng kawayan sa paggawa ng isang kahoy na bahay na may nakabitin na ilalim. Noong una ay naisip ng batang babae na maaari niyang pag-usapan ang isyong ito sa kanyang asawa. Gibain ang lumang bahay ng pamilya at muling itayo, o humanap ng ibang lugar para magtayo ng bagong bahay. Kung tutuusin, ang pamilya ng asawa ay isang malaking pamilya na halos 10 katao. Nagsisiksikan ang lahat sa 4 na silid ng masikip na lumang baldosa. Napakahirap nitong masanay ang dalaga na nakatira sa maluwang na lugar mula pa noong bata pa siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos itong mabalitaan ng kanyang mister, tumanggi ito ng hindi nag-iisip. Bagaman ang pamamaraang ito ay labis na ikinagalit ng lahat, naunawaan ng batang babae kapag naisip niya ito. Sa simula, ang buhay ng pamilya ng kanyang asawa ay hindi masyadong maunlad. Isa pa, katatapos lang ng kanilang kasal. Kahit na ayaw ng dalaga, ang pagpapakasal ay isang mahirap na pangyayari sa buhay. Nagbibilang ng pabalik-balik, naubos na ang kaunting pera na naipon ng pamilya ng kanyang asawa. Kaya ngayon hindi nila kayang magtayo ng bahay. Pero intindihin mo, medyo galit pa rin ang dalaga sa ginawa ng asawa. So she immediately answered, hindi ba nagpapagawa lang ng bahay? Hindi naman big deal. Hindi na kailangang umasa sa kanya, kaya ko itong mag-isa. Pagkatapos magsalita, galit na umalis ang dalaga. Akala ng mga tao ay galit lang ang dalaga kaya casual niyang sinabi iyon. Nagsimulang umalis ng maaga ang dalaga at late umuwi. Pumunta sa likod ng bundok para mag-imbestiga, maghanap ng angkop na lugar kung saan walang nagbabantay sa iyo. Matapos piliin ang lokasyon at eye level ito, gumamit siya ng buhangin ng kawayan mula sa bundok na siya mismo ang gumawa. Subukang gamitin ang pinakamaliit na halaga sa paggawa ng bago, mas maluwag na bahay. Huwag isipin na ang babae ay bata pa. Ngunit mula pagkabata ay nakatira siya sa kanyang lolo na isang karpintero. Sa mga taon ng pamumuhay na may tunog ng pagbabarena ng kahoy, natutunan ng batang babae ang mga diskarte ng isang karpintero. Sa makatuwid, nagsimula siyang magtayo ng isang bagong bahay na may napakatiwalang isip. Ipagpatuloy natin kung paano itinayo ng dalaga ang bahay na kawayan. Maniwala ka sa akin, kapag nanood ka hanggang sa huli, siguradong haangga ka sa kahangahangang husay ng dalaga. Ito ay magiging lubhang nakakagulat na makita ang mga Panginoon sa laman. Sa puntong ito makikita mo na natapos na ng batang babae ang pagbuo ng kabuoang frame ng bahay, at naglagay din ng bubong. Ngayon ay pinoproseso niya ang mga piraso ng kawayan, paghahanda sa pagtatayo ng pangunahing katawan ng kahoy na bahay sa itaas at ibaba. Pagkatapos maglagay ng mga handrail sa magkabilang gilid ng hagdan, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagbuo ng isang koridor sa paligid ng bahay. Maghintay hanggang makumpleto ang hakbang na ito, pagkatapos ay kailangan niyang ipagpatuloy ang pagproseso ng mga piraso ng kawayan upang pagsamahin ang mga ito sa isang frame. Pagkatapos ay ayusin ang koneksyon sa haligi ng bahay. Susunod, gumamit ng pre-cut na bamboo strips upang maghabi. Ito ay ginagamit upang punan ang mga nakapalibot na pader. Paano mo nakikita ang kamanghamanghang kakayahan ng babaeng ito sa paghabi ng kawayan? Hindi ba ito kahanga-hanga? Kung kaya mo, mangyaring suportahan ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng puso. Salamat sa suporta ng lahat. Hanggang sa matapos ang wall installation ng bamboo house, nagsimulang magtrabaho muli ang dalaga ng walang tigil, nagdagdag ng semento na lupa sa paanan ng kahoy na bahay. Ang paghuhukay ay isinasagawa, siya ay naghanda upang patagin at patigasin ang sahig.
Pagkatapos ng pag-edit, paghaluin lamang ang semento at magpatuloy sa pagtigas. Matapos matibay ang semento, ang mga tile ay maaaring ilagay ayon sa paunang natukoy na plano. Panghuli, alisin ang 4 na tabla sa 4 na panig. Tapos na ang buong ibabang palapag ng bahay. Kaagad pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng batang babae ang pagpapakita ng mga pulang laryo. Samantalahin ang espasyo sa ibaba ng bahay upang makagawa ng isang simpleng panlabas na kusina. Dapat sabihin na bihira talaga ang ganitong malakas na babae. Masasabing hindi mababa ang tunay na babae sa lalaki. Kapag nailapat na ang huling mga tile, ang kusina ay mahalagang kumpleto na. Susunod, maaari mong pagsamahin ang iba't ibang kulay ng pintura. Kulayan ang labas ng bahay. Ginagawang mas maganda ang bahay. At natapos din ang huling hakbang ng pagpipinta ng mga haligi ng bahay. Dito natapos ang proseso ng pagtatayo ng bahay na gawa sa kahoy. Makikita na sa mga oras na ito ay muling naglalagay ng panggatong sa kalan ang dalaga. Maghanda ng inihaw na ulam upang punan ang iyong tiyan. Ano sa palagay mo, ilang puntos ang makukuha mo kung paano itatayo ang kahoy na bahay ng batang babae? Maligayang pagdating sa mag-iwan ng mga komento sa ibaba sa mga komento.